ay wala sanang nalalang na anuman. Okay? Kung wala siya, ay wala sanang nalalang na anuman. Ulitin ko po, ang isa sa katangian ng tunay na Diyos ay manlalalang o manlilikha. Meron po akong isang sali ng Bible dito. Ang ating titingnan, okay, pakikuha nga po yung salin. Okay. Quiet, please. Eto po. Madalas din pong gamitin sa kanilang mga programa pinanonood ko. The Living Bible. Titingnan po natin kung ano ang pagkasabi ng version ng Bible na ito tungkol sa ating Panginoon Hesukristo. Sabi dito, before anything else existed, there was Christ with God. He always been alive and is Himself God. Hindi po muna yan ang titinan ko. Ang sabi dito sa verse 3, He created everything. Pansay dito, He created everything. There is nothing exists that didn't make. Ang sabi po rito. At kung titingnan din po natin, ang parehong bersyon, dito rin po sa bersyon na ito, gagamitin ko po para patunayan ang ating Jesucristo ay Diyos dahil siya po ay manlilikha. Dito po sa aklat ng Kolosas. Ito po isulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang kapitulo ay 1, ang mga talata po ay 15 at 16. Ganito po ang pagkabanggit. Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed before God made anything at all. Ano pa ang sabi dito? Si Kristo daw ay umiiral na bago pa malikha ang lahat. Ulitin ko po. God made anything at all. And in fact, ang sabi dito, and in fact, sa katotohanan, ang sabi dito, Christ Himself is the Creator. Ano po ang sabi dito? Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and on earth, the things we can see and the things we can't. The spirit world with its kings and kingdoms, its rulers and authorities, all were made by Christ for His own glory. So makikita natin, mga kaibigan, mga kapatid, na kung susukatin natin sa katangian ng isang Diyos bilang manlalalang, ang ating Jesucristo, ang pagkabanggit ng Biblia, siya po ay ano? Siya po ay manlalalang. Ulitin ko po, Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed before God made anything at all. And in fact, Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth. So, base po sa mga talatang aking nabasa, napapatunayan po natin na sa isang katangian pa lang, ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang tunay na Diyos sapagkat wala namang ibang lumikha ng langit at ng lupa maliban sa tunay na Diyos. At kung babalikan nga po natin, okay, ang Genesis chapter 1, kung saan nandito ang history ng creation, abay sino ba ang lumikha? When God began creating the heavens and the earth. At sa verse 31, then God looked over all He had made. So sino daw po ang lumikha? Yung Diyos. So sinabi ng talatang binasa natin kanina, yung Diyos pala na manlilikha. Sinabi ng Biblia, wala iba kundi ang ating Jesucristo. Sa makatwid, ang tunay na Diyos ay manlilikha. At kung si Kristo ay manlilikha sa makatwid, siya ay tunay na Diyos.
Yan po ang sinasabi ng Bible. Yan po ang binabasa ko. Maaring bago sa iba, pero matagal na pong nakatala sa Biblia. Okay? Matagal lang nakatala sa Biblia. At ngayon, mga kapatid, isa pa. Sa pantalata na babasahin ko. Patungkol sa pagiging manlalalang ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, ang sabi dito sa Kapitulo 1, talatang 8, Gis ay ganito. But God said this about His Son. Sino daw po nagsasalita? Ang Diyos ay sinabi niya ito patungkol sa kanyang anak. Ang sabi dito, Your throne, O God, will continue forever and ever. Ang sabi dito, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpapatuloy, magpakailan-kailanman. Sa talatang Gis, ang sabi dito, God also says, O Lord, in the beginning, you made the earth. Ano ang sabi dito ng Diyos mismo sa anak? O Panginoon, nang pasimula ay nilikha mo ang langit at ang lupa. Ang langit at ang lupa pala, mismong ang Diyos ang nagsalita na ang may gawa ay walang iba, kundi ang kanyang anak. Uulitin ko. God also says, O Lord. Yan po hindi si Brother Richard ang nagsasabi. Maliwanag po dito sa aking binasa. O Lord, in the beginning, you made the heaven, and your hands made the sky. Balik po tayo sa Genesis chapter 1. Sino ba ang lumikha ng langit at ang lupa? Natural, yun yung tunay na Diyos. At dito, mismo ang Ama ang nagsabi na yung anak. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ilang minuto pa po? 6 minutes. Okay. Ngayon po, bilang patuloy na pagpapatunay tungkol sa kalagayan ng ating Panginoon Kristo, okay, bilang tunay na Diyos, ay akin pong babasahin ang mga talatang nasabi. Sa aklat po ng Juan, sa Biblia pong ang salin ay ang salita ng buhay. Uulitin ko po. Madalas din po itong gamitin sa mga programa ng aking mga kaibigang Iglesia ni Cristo. Couple. Okay? Sabi po rito ay ganito. Nang pasimula, naroon na si Kristong salita. Siya'y kasama ng Diyos at siya'y Diyos. Masabi dito? Ayan. Siya'y kasama ng Diyos at siya'y Diyos. O eto mga kapatid. Sa talatang 15 at 18, mas maganda ang pagkasabi. Ang sabi ganito. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, sabi ni Juan Bautista. May isang darating na higit na dakila kaysa akin, sapagkat malao na siyang nabubuhay. Hindi niyo po, malao na siyang nabubuhay bago pa man ako ipanganak. Ay kung titingnan nyo, biologically speaking, mga kapatid, alam nyo naman na unang ipinaglihi si San Juan Bautista kaysa sa ating Panginoon Kristo. Pero eto, si Juan Bautista, pinatutuhanan niya na nasa kabila na biologically una siyang ipinanganak kay Kristo. Ano ang pag-amin niya? Siya'y higit na dakila sa akin, sapagkat malao na siyang nabubuhay bago pa man ako ipanganak. At tingnan natin kung ano pang patutuon ni Juan Bautista patungkol sa kanyang sinasabing ito. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ano po ang sabi? Madalas pong gamitin ito